Okay, good morning everyone. Sa church, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Puri ang Panginoon, nakarating kayo. At sa mga viewers, sa oras nito mga kapatid, ay samahan niyo po kami sa mga viewers. Ang lyrics ay nasa likuran. Let us worship the Lord in spirit and in truth. So ngayon po ay praise God po, dito si Brother Don, kaya lang ako muna ginamit ni Lord para sa worship team. So let us pray mga kapatid. Aming Diyos, salamat po sa patuloy na iyong pagpapala ng buhay na ito, na kami Panginoon ay patuloy ninyong pinalalakas na spiritual or physical, na bagamat ang iba naming kapatid, Lord, ay nakakaranas ng konting sakit. Pero patuloy po narito sila. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na sa umagang ito ay mapuspos kami ng Espiritu Santo ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magpakumbaba sa iyong trono, sa iyong kahabagan. At kami po ay dumudulog sa inyong patuloy na katapatan sa amin. Kahit kami ay minsan ay hindi nagiging tapat. Salamat, Panginoon. Nawa ay madakila namin kayo at maluwalhati namin kayo sa umagang ito. We praise you, honor your name. Ask ito in Jesus' name we pray. Amen. Let us worship the Lord.
fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things, and I remember you are faithful, God, forever. Be still, there is a river that flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty. Your grace that washes over me, that faith arise, that faith arise. My refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things, I remember you are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things, I remember you are faithful, God, forever. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. And I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things, and I remember you are faithful, God, forever. And I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things, and I remember you are faithful, God, forever. Let faith arise, let faith arise, let faith arise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, Lord, nais namin ihayag, itaas ang iyong pangalan, Lord. Na walang ibang pangalan sa silong ng langit, na kaliligtas na sino man, ang rito, Lord Jesus. Purihin ka, nakilain ka sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Amen. You were the Word at the beginning. One with God, the Lord Most High.
beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. I could not hold you, the veil tore before you, the silence that holds of sin and grace. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all things. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sumayon na Ama, ng iyong bugtong na anak ay makapangyarihan sa pangalan pa lang. Salamat po Ama sa inyo. Patuloy kaming dumudulog sa iyo. At patuloy kami Lord na mabiyayaan ng iyong mga pagpapala ng iyong mga salita.
Purihin ka at madakila ang iyong pangalan, Ama. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Sige po, kumuha tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Dito lang po siya sa Ampiduan, San Mateo, Rizal, Philippines. Ika-415 Sunday Worship Service na po tayo. Meron pong midweek Bible Service, ika-292 midweek Bible Service na po. Every Wednesday, 6:30 p.m. Yung study po Book of Joshua, chapter 12, beginning verse 1. Every Sunday naman po, 9 to 10:45 a.m. Study po Gospel of Luke, chapter 9, verse 7 to 17. Ang title po Feeding of the 5,000. Please occupy the front seats as much as possible po. Para po yung mga may dadating po, sa likod na lang po sila uupo. And second po, please put in silence your cellphone po para iwas din po sa magiging abala po sa pagtuturo ni Pastor. And iwasan din po natin makipag-usap sa katabi natin para po mas focus po tayo sa salita ni Lord. And number 4 po, please take the best care using our church Bible po. Panatilihin lang po natin maayos na magamit natin yung Bible para mas tumagal pa po siyang magamit. And number 5 po, love offering box kung kinakasa po kayo ni Lord. Pwede po kayong magbigay, nandiyan lang po siya sa may gilid katabi po ng Bible. Please follow po sa YouTube ni Pastor. Pastor Salvi Valdeflor po. Doon po pinopost ni Pastor yung mga Sunday and midweek po na services po. And pag nanood po kayo doon, marami po kayong matututunan sa mga salita ni Lord po. And next po, first timer po si Brother Mel po. Welcome po sa Mel Taman. Next po, wedding anniversary, February 24, Tuesday, si Bro Jover and Sister Rose po, yung mama ni Ate Amy, tsaka yung papa niya po. And the next po na. Happy birthday po kay Bro Joshua. March 1, next Sunday po. Ito naman po, pwede po kayong mag-send po sa BDO account po. Number po, 01-033-0258-168. Ang name account po ay Maria Teresa E. Valenzuela. Teresita E. Valenzuela. Diyan lang po siya sa gilid. And sa ano po, and pwede po kayo mag-Gcash po, mas mabilis po siyang maano. Ang number po ay 0926-641-0455. Ang name po ay Rizalina D. Valdeflor. Kay Sister Sally po. Ayan po. Let's greet one another po. Thank you so much.
Hello, magandang umaga po. Good morning everyone. Kumusta po kayo? Okay. So, dismiss na yung kids. Sige po, kamusta po ang Sunday po? Malapit na po matapos ang February. So, mabilis po pa. Okay, open your Bible. Sabi po ay series of study. Thank you kay Sister Zaya. Parang expert na siya. Parang maging announcer ka ng ano. Sige po. Lucas chapter 9. Tayo po ay salit. Excuse me. Alam bro ha, alam pa. Wait lang bro. Okay. Magandang umaga po ulit. Okay. Brother Don, okay naman. So open your Bible at your free Bible. Lucas chapter 9. Verses 7. Okay, 7 tapos hanggang verse 17. Okay. Mahina? Mahina. Okay, mahina. Ano? Wala pa, kanina yung bro, wala pa, ngayon pa lang nagpasok yung mic. Okay, sige po. So kung maalala po ninyo, last week, siguro, narinig po nyo at napakinggan, napanood ang inyong kapatid na si Brother Jimboy. Okay. Siya po nag-share noong chapter 9, verse 1 to 6. Okay na? Mahina. Okay. Mahina na. Ay, pakiyan mo yata sa pagkakasaya. Okay, iyan mo na. Yung volume. Hello. Pasok. Okay. Okay, hello. So yan, pwede volume na. Ewan ko lang kung sana maganda na. Okay, so sinend out ni Lord Jesus yung 12 apostles niya. Na-share po yan ni Brother Jimboy. So nakita natin kung ano yung mga mandate na tinuro ni Lord. Yung instructions ni Lord, ay nakako para pumitiyo. Ha? Okay. So, sige po. So, ngayon po ay verse 7. Verse 7 hanggang 9, naguluhan po si Herodes. Okay na? Naguluhan po si Herodes sa kanyang nadidinig tungkol kay Jesus. So, may lumutang na pangalan, John, Elias, and then sa huli si Jesus. Siguro po, basahin ko muna bago po ako manalangin. Aklat ng Lucas chapter 9 verse 7 hanggang 9. Sabi dito, nabalitaan noon ni Herodes na tetrarca ang lahat ng nangyari at siya'y naguluhan sapagkat sinasabi ng ilan na si Juan ay muling binuhay mula sa mga patay. At ng ilan na si Elias, so sa iba raw ay Elias daw ang lumulutang na pangalan, ay nagpakita. At ng mga iba, sabi ng mga iba, na isa sa mga propeta noong unang panahon ay bumangon. Verse 9, sinabi ni Herodes, si Juan ay pinugutang mo ng ulo. Subalit sino itong tao ito na marami akong naririnig tungkol sa kanya na gayong mga bagay. At
pinagsikapan niyang makita si Jesus. Sige po, let's pray. Aming Diyos, salamat po sa iyong pagpapahala na kami ay tinala niyo po dito. Bless niyo po kami, Lord, na kami ay mapuspos ng spirito ng pagkaunawa. At sa mga viewers din, nawa maging maganda po ang reception po, ang volume po ay makita nila o maramdaman nila. Pwede naman tanggalin yan para kumalabo. Okay na? Okay. Sige po. Maraming salamat. Gabayin po kami, Ama. Nagpasok po ito. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay. So sabi dito, balikan natin yung verse 7. So nabalitaan noon ni Herodes na tetrarcha. Ang tetrarcha po ay, I think, support, siya po ay nagahari o kaya gobernador ng kaapat na bayan sa Israel. Narinig niya ito at siya'y naguluhan sapagkat sinasabi ng ilan na si Juan ay muling binuhay mula sa mga patay. Okay. So sa study natin, mga kapatid, binasa ko kanina sa verse 9, naguguluhan si Herodes dahil ang sabi nga niya, may lumulutang na pangalan, pero ang alam niya, patay na si John. Sa study natin, mga kapatid, wala po tayong madidinig o nabasa na dinaanan sa Book of Luke na namatay si John. Bigla na lang siya pumasok. Sa account ni Mateo kasi sa chapter 14 verse 1 to 12 tsaka Marcos 6 verse 14 to 29, nandun po yung kinukwento na kung paano namatay si John the Baptist. So merong missing story na dating hindi nakita o kaya hindi nabasa dito. So kung titignan natin, babalikan natin yung Matthew 14 o kaya Mark 6, yung mga ibang book. Si Herodes po ay nagpakulong kay John the Baptist at dahil nga si John the Baptist ay kinakasama niya po yung asawa ng kapatid niya na si Herod the Philip. So sinasabihan siya ni John na masama ang iyong ginagawa kasi adultery po yun. Bagamat si John ay nagugustuhan ni Herod na pakinggan, kaya lang pinakulong niya ito. And then birthday ni Herod, kung papapansin niyo sa Bible, ang mga may birthday na nakatala ay mga hindi Kristiyano. Si Herod, sino ba? Birthday niya at nag-perform yung anak ng kanyang kinakasama na si Herodias. Natuwa siya, gusto niyang bigyan ng biyaya at gusto niya pong gusto niya pong bigyan ng regalo kahit kalahati ng kanyang kayamanan. Pero nagtanong po yung bata sa nanay, ano daw ang hihilingin niya. So ang hinihiling niya po ay gusto po ang lulukayin sa Hindi pa tanggal. Hindi pa titanggal. Ito. Kasi hindi siya pumapasok lang ng diretso. okay. So ang hinihiling ng bata ay mapugutan ng ulo si John. Kaya dito, patay na si John nang binabanggit dito sa verse 7 hanggang 9. Okay? Now, sino ito? Sabi ni Herod. Si Herod ay nabanggit din sa Lucas chapter 3 verse 1. Siya ay anak ni Herod the Great. At ang nanay ni Herod, ang pangalan po nito ay Herod Antipas. Ang pangalan po ng nanay niya ay si Maltase. Kaya dito sa 7 ay naguluhan po siya. So paano lumabas yung balitang ito, mga kapatid? Una-una, si John po, kung maalala po ninyo, si Matthew chapter 11, 12 to 14, itinama ni Jesus yung mga bali-balita doon sa Malakay chapter 4 verse 5. Sa Malakay 4 verse 5, darating muna si Elias bago dumating ang Panginoong Jesus. At ipinaliwanag ni Jesus na si Juan ay siya na po yung si Elias o kaya si Prophet Elijah. Kaya mamaya magkakaroon ng
nagdudugtong si John kay Elijah. So naguguluhan si Herod. Verse 8. Verse 8. At ng ilan, sabi rito, na si Elias naman daw, yung sensational na tao na nagpakita. Ibig sabihin, parang muling nabuhay. Si Elias naman daw ang nagpakita at ng mga iba, ang sinasabi naman ng iba, hindi. Ang mga propeta raw na unang panahon ang bumangon. So, ang pinag-uusapan po dito ay resurrection. Resurrection ang pinag-uusapan na si Juan daw ay muling nabuhay. Si Elias daw ay muling nabuhay. Sabi naman ng iba, hindi. Ang muling nabuhay ay yung ibang propeta. Okay, so sila ay naguguluhan. So, paano lumabas si Elias? Dinaanan po natin ito sa Luke chapter 6. Kung maalala po ninyo na si Jesus ay naawa sa isang byuda na inililibing yung kanyang nag-iisang anak. So, umiiyak po yung balo at naawa si Jesus, binuhay po yung bata, binata. At ang sabi ng mga taong nakakita, natakot po sila, sabi sa verse 7 at chapter 7 verse 16, sinakmal ng takot ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalo ng Diyos ang kanyang sambayanan. Yung verse 16, mga kapatid ng Lucas 7, yung sinasabing lumitaw sa atin ang dakilang propeta. Kasi po, pareho po ang ginawa ni Jesus na nagbumuhay ng patay na anak ng balo. Ganon din ang ginawa ni Elias, ni Prophet Elijah, sa 1 King chapter 17, verse 17 to 24. Kaya nakita nila si Jesus naman ni-represent ni Elias according sa mga tao na nandoon. Kaya ngayon, nagkakagulo dahil binanggit nga ni Jesus na si Elias, yung si John the Baptist sa Mateo, di ba? Binabanggit doon sa 11, 12 to 14. Ngayon naman, biglang nabuhay naman si Elias daw dahil binuhay ni Jesus yung anak ng byuda. Kaya napapagkamalan si Juan na dinudugtong kay Elias na siya ay nabuhay. At si Elias naman daw ay nabuhay din. So, iba't iba yung kwento tungkol sa resurrection. Sino ba ang mga ito? Una-una, si Juan ba ay nag-resurrect? Hindi. Si Elias ba ay nag-resurrect? Hindi rin. So, iba pang mga propeta, binabanggit daw. Baka yung mga propeta ng unang panahon. Sa madaling salita, hindi po nila nakikilala kung sino yung nabuhay. Okay na po ba? Okay lang. Okay? Ngayon, tuloy lang natin. Verse 9. Sinabi ni Herodes, si Juan ay pinugutan. Oh. Si Juan ay pinugutan ko ng ulo. Subalit sino ang taong ito na marami akong naririnig tungkol sa kanya na gayong mga bagay. So, yung mga bagay na gayong mga bagay, yung muling nabuhay. Buti na lang. Sino bang pinaniniwalaan ninyong muling nabuhay? Si Jesus. Buti na lang, naniniwala kayo na si Jesus ay muling nabuhay. Tapos, last part ng verse 9. Verse 9. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Wow. Okay. So, sino ba tong taong ito? Na, actually, marami pong ginawa. Kasi si Herod Antipas, siya ay gobernador ng Galilea. At napakarami pong miracle na ginawa si Jesus sa Galilea kaysa Judea. Napakarami po. Hometown po ni Jesus po yung Galilea. Kaya lutang na po yung pangalan ni Jesus. Now, verse 7 to 9, maliban doon sa dulo kasi sabi dito, at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Nagsisikat daw si Herod nakita si Jesus. So, verse 7 to 9, ang pwede magbalita po noon, yung resources lang, bagamat hindi po nakadetalye, meron po kasing mga disipulo rin si Herodes, kung tawagin ay Herodians.
Mark chapter 22 verse 16, Mark 3 verse 6, Mark 12 verse 13. Pero sila po ay kinakalagkad ng mga Pariseyo against Jesus. Kaya hindi nila kilala si Jesus kasi hindi naman sila disipulo ni Jesus. Sila ay disipulo ni Herodes. Kaya ang mga pwedeng balita makarating sa kanila galing sa mga taong ito kasi sila ay nakakalapit. Ay, mga gobernador, mga hari, no? Mahirap malapitan yon. Kaya ang pwedeng makalapit at panggalingan ng mga balita ay yung mga Herodians. Pero ang balita ay mali. At pangalawa, na resources na pwedeng panggalingan ng kwento na lumabas ang pangalan ni Jesus, maaari ang mga Herodians kinukwento, si Juan Bautista, si Elias, na muling nabuhay. Pero, lumutang ang pangalan ni Jesus, perhaps, ang nagkwento nito ay si Chusa. Si Chusa katiwala ni Herodes. Ang asawa niya ay si Susana, na disipulo naman ni Jesus. In Lucas 8, verse 1 to 3, kasama diyan yung mga sumunod kay Jesus, si Maria Magdalena, si Susana, at meron pa, di ba? Sino pa yung mga sumunod? At si Juana. Si Juana pala, ang asawa ni Chusa, nakatiwala ni Herodes. So si Juana po ang pwedeng magkwento ng explicitly complete and tamang pangalan. Amen? Sino ba po si Juana? Siya po ay alagad ni Jesus. Kaya mga kapatid, sino po ba ang pwede magkwento ng tungkol kay Jesus? Kundi ang mga apostol at disipulo ni Jesus. Nakalagay po dito. It's not Elijah ang muling nabuhay. It is not John ang muling nabuhay. Bagamat hindi pa naman namakamay si Jesus dito, but later on, may babalita rin na si Jesus ay muling nabuhay. So it is, ang balita po ay kailangan accurate galing sa mga apostol at sa mga disipulo. It is not the religion. Hindi natin mababalitaan sa mga Buddha, kay Muhammad, kay Hindu, or sino mang tao, even mga pastor. Ang mga pastor ay ginagamit lang para i-relay po ang mga utos, ang mga salita. Andito lang po lahat. Dapat, andito lahat ang mga tinuturo. Wala pang ibang panggagalingan ng tamang balita about Christ is only the disciple of Christ and then mga apostol. Amen po ba? Dahil nang sabi ni Jesus in Matthew 28, 19-20, inutusan niya po yung mga alagad niya. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyo alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko. Kay Jesus, utos ni Jesus. Inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang tuturo lang ng mga apostol, yung mga utos ni Jesus. At dumating ang time na ang mga apostol ay pinuspos ng Banal na Espiritu, kaya yung Banal na Espiritu magpapaalala sa mga utos din ni Jesus. Kaya ang mga apostol, ang mga disipulo, sa kanilang manggagaling na narito po, kung sino ang totoong muling nabuhay. Gawa chapter 2, verse 42, ano pa? Sabi dito, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol. Yung mga Kristiyano po, 120 po yan sa upper room. At sa pagsasama-sama, fellowship, sa pagputol-putol, tinapay, communion, at sa mga panalangin sa prayer. Mga kapatid, kahit gawin natin ito without the teaching of the mga apostol at disipulo, wala rin po. Ang nagpapatibay sa kanila, mga kapatid, yung turo. May kasama lang ng communion, fellowship, and prayer. Amen? But pangunahin dito yung teaching. Teaching, mga kapatid. Kahit gawin mo po ito, kahit gawin mo yung fellowship, kahit kayo mag-prayer pa kayo, mag-prayer, kung wala yung turo, walang katibayan yan. Amen?
Hindi magpapatibay yan. The teaching is the primary, mga kapatid, para tumibay po ang bawat Kristiyano. Amen po ba? So, balik tayo dito. Tingnan naman natin yung last part. Dito, na sinasabi. So, verse 9. Sabi rito, pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang tanong, nagsikap pa siya makita si Jesus? Bakit? Mula dito sa verse 9, Lucas 9 verse 9, forward po tayo, fast forward ng Luke 23 verse 7, doon lang sila nakita sa Luke 23 verse 8. So, walang encounter si Jesus kay Herodes. Nagkita lang sila sa airport po ni Pontius Pilate. Kasi si Jesus po ay nakatalikala nalaman ni Jesus na nalaman ni Pontius Pilate na si Jesus ay hindi under his jurisdiction dahil nahuli po si Jesus sa Judea. Nahuli, no? Para sa mga tao, no? Dinaki po siya sa Judea, pero nalaman nila ni Pontius Pilate, ay taga-Galilea pa na to eh. Eh si Herod, nasa Jerusalem, noong oras na yun, pinadala ni Pontius Pilate si Jesus kay Herod. Dito lang sila nakita na walang ka-effort si Herodes. Tingnan natin, konting kwento. Lucas 23, 8-11. Na makita ni Herodes si Jesus, siya ay tuwa. Kasi nga, dito pa lang. Nagsisikap na siya. Kaya lang ay ilang verses o ilang chapter ang lumipas bago niya nakita. Sapagkat matagal na niyang nais na makita siya. Sapagkat nakabalita siya ng tungkol sa kanya kay Jesus. At siya'y umaasang makakakita ng ilang himalang ginawa niya. Kasi doon nagmarkay sa isip ni Herodes yung himala. Na bumubuhay ng patay. Kaya naakala na si Elias siya. Verse 9, kaya't kanya tinanong siya ng matagal, si Herodes. Tinanong. Subalit si Jesus ay hindi sumagot ng anuman. No comment. Amen? Verse 10, ang mga punong pari at ang mga eskriba ay nanatili at marahas siyang pinagbibintangan. So, mga pari, pinagbibintangan si Jesus. At hinamak siya at nilibak ni Herodes at ng mga kawal na kasama niya. Sinutan siya ng maringal na damit kasi nga king-araw siya at ibinalik kay Pilato. So mga kapatid, iba ang pakay ni Herod kay Jesus ang makakita ng himala. So ipagsisikap niya makita si Jesus ay para makita ng himala. Ganun ba kayo? Mga kapatid, pupunta ako ng church, gusto ko maghimala si Lord. Pupunta ako ng church kasi gusto kong gumaling ako. Hanggang doon lang ba kakayahan natin kilalanin si Jesus? No, hindi po dapat. Hindi po dapat, mga kapatid. Naisulta pa nga si Jesus ni Herod. So maraming tao na tulad ni Herod na nagsisikap sa salita. Nagsisikap makita si Jesus sa puso pero wala sa puso. They sought to see Jesus pero walang effort. So nag-pass forward lang ako kasi bitin tayo dito pag ito lang ang ating titignan. Parang tatay ni Herod, si Herod the Great. Sabi niya sa mga pantas, sabi niyo sa akin kung siya niya natagpuan pupunta ako, sasampayin ko yung bata. In Matthew chapter 2 verse 8, hindi siya binalikan ng mga pantas, yung tatay ko ni Herod. Pinapatay niya yung mga bata kasi edad ni Jesus sa Bethlehem. So ito yung mga taong alam mo mga hypocrite, sasamba, magsisikap makita si Jesus, pero napaka-hypocrite. Kaya nga sabi ni Jesus, ito yung mga pagkakataon na gusto makita si Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa mga alagad, Lucas 10:23, dadaanan din naman natin ito. Sabi ni Jesus, at pagharap niya sa mga alagad at palihim niya sinabi, mapapalad ang mga matang nakakakita ng inyong nakikita. Nakikita na si Jesus Sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari na naghahangad na makita ang inyong nakikita.
Sinasabi ni Jesus, mapalad kayo. May mga propeta at mga hari na gusto ako makita. Yun ang sinasabi ni Jesus. At hindi nila nakita. At marinig, makadinig ng Ebanghelyo, ang inyong narinig at hindi nila narinig. Sa parte natin, eto na tayo. Physically, hindi naman natin kagad makikita si Jesus. Maliban lang kung tayo ay papanaw na. Pero, ito po ay napakahalaga mga kapatid. No? Ang salita ng Panginoon, kapag pinakikinggan mo, ay katumbas yan ang nakikita mo na rin si Jesus. Sabi nga ni Jesus kay Tomas, nakita mo na ako, naniwala ka na mapalad ang mga hindi ako nakikita, ngunit nananampalataya. So, wala siyang pagsisikap. But for us, mga kapatid, mabasa lang natin ang Ebanghelyo, it represent you ni Jesus. And sooner or later, makikita mo si Jesus. And through Holy Spirit, natutulungan tayo makita si Jesus. Sabi ni Lord kay Moses, Deuteronomy 4:29-30, ngunit kung mula roon, pagdating daw nito sa promised land, ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos. Actually, hindi naman talaga nagpapakita ang Diyos kahit sa sino mang alagad. Pero ito, yung hahanapin, ang kautusan, ang mga batas ay talagang hinahanap nila, pakinggan nila. Siya ay iyong matatagpuan kung iyong hahanapin ng buong puso at buong kaluluwa. Matatagpuan mo ang Diyos kung talagang gusto mo siyang makita. Verse 30, sa iyong kabigatian, kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. So nakapokus lahat talaga sa Word of God and ibig sa Lord. Paano ba natin hahanapin ang Panginoon? Jeremiah 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Sabi ganyan sa Deuteronomy 4:29, no? Makikita niyo ako, matatagpuan niyo ako kapag hinanap niyo ako ng buong puso at kaluluwa. Dito naman, buong puso. Kay Jeremiah ay buong puso. Makibasa lang po ninyo, Kawikaan 8:17. So, dapat nagsisikap po tayo na hindi yung makadinig tayo ng himala, oy, si Jesus nag-appear doon. Pupunta naman kayo. Andito po, mga kapatid, read the Bible. Matatagpuan natin si Kristo pag binabasa natin ang kanyang mga Ebanghelyo. Verse 10-17, ito naman yung feeding of 5,000. Verse 10, tuloy lang natin. Hanggang po kayo? Lucas 9, verse 10, sa kanilang pagbabalik, ibinalita ng mga apostol kay Jesus ang mga bagay na kailang ginawa. Ganyan isinama sila at palihim na nagtungo sa isang bayan na tinatawag na Bethsaida. Doon sa teaching ni Brother Jimboy last week, pinahayo niya yung 12. Ngayon dito sa verse 10, bumalik na po yung 12. Ibinalita nila kay Jesus yung ginawa nila, nag-pray sila, hindi kasi naka-details dito mga kapatid. But sa Lucas chapter 10, yung 70 disciples, may reaction. Bumalik po yung 70 disciples, tuwang-tuwa. Nakita ko ni Jesus, nakita ko kasi Satanas bumagsak eh. Kaya lang dito sa account ni Lucas, even sa account ni Mateo, tsaka ni Marcos, at ni John, actually ito yung miracle na nakasulat sa 4 na gospel. Itong 5,000, feeding of 5,000. Wala pong detalye kung walang kwento na ano ang ginawa ng mga apostol, anong ginawa nila. Wala pong kwento na natuwa sila, nagalak sila, wala pong kwento. Ganun pa man, siguro naman maganda ang resulta. So bumalik po sila, at pagbalik po nila ay isinama sila ni Jesus na palihim.
nagtungo sa isang bayan na tinatawag na Bethsaida. Pag tinignan niyo po yung mapa ng Lake of Galilee, ang Lake ng Galilee ay parang puso eh. Parang puso siyang ganon. Ang Bethsaida, nasa tuktok, tabi rin ng lake yan. Bethsaida, Capernaum, Magdala, Tiberias, nakaikot po yan. Okay. Ngayon, pumunta po sila ron sa Bethsaida. Ang Bethsaida po ay 5 kilometers more or less eastern part ng Capernaum. Pagkinig natin yung mapa. Okay, lihim silang dinala doon ni Jesus. Verse 11, subalit nang malaman ito ng napakaraming tao, palihim na, pero may nakaalam pa rin. Subalit nang malaman ito ng napakaraming tao, sila ay sumunod sa Kanya. Sila'y masaya niyang tinanggap. So, siguro, ano ba kayo? Nagtatago na nga kami sa inyo eh. Sunod pa kayo sa inyo. Ganun ba sinabi ni Jesus? Di mo, wala po. Pero masaya po silang tinanggap. Tinanggap sila ni Jesus. Kahit sabihin natin, nagtatago sila, palihim sila. At nagsalita sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos. At pinagaling niya ang mga nangangailangan ng pagpapagaling. Okay. Sa Book of John, chapter 6, mahaba po yung kwento tungkol dito. After ng pagpapagaling, after ng feeding, si Kristo po ay umalis ulit. Nagtatago na nga siya, pinaunan niya ng mga alagad. Sinundan pa rin siya. Bukod dito, may panibago pang pagsunod, nakalagay yun sa John chapter 6. Ngayon, mga kapatid, ang sabi dito, no, tinanggap sila ni Jesus. Kahit napalihim ang pagpunta nila ni Jesus sa Bethsaida. At nagturo si Jesus. So, unang-una, masaya. Nagsaya po yung mga tao na kahit na palihim, natuwa sila na tinanggap sila ni Jesus. At ang Panginoon ay nagturo tungkol sa kaharian, sa kaharian ng Diyos. Kingdom of God. Kingdom of God, 76 times binanggit sa New Testament, while Kingdom of Heaven is 34 times. Magkaiba po ng konti, no? Ang pagkakaiba nito, ang Kingdom of God and Kingdom of Heaven. Dito, tinuturo niya yung Kingdom of God. Kung maalala ninyo, last week, sinubo niya yung 12, yun din ang tinuro na turo ni Jesus. Ipangaral ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, magkaiba po ang, konti lang naman yung kaharian ng Diyos at kaharian ng langit. May two definition naman yung kaharian ng Diyos. Yung Kingdom of God lang, may dalawa siyang definition, nasa ilalim na lang yung Kingdom of Heaven. First definition niya, mga kapatid, ano ibig sabihin ng Kingdom of God? Wherever the presence of the Spirit of God is, the presence of God, He is there. Kung nasaan ang presensya ng Espiritu ng Diyos, andun ng Diyos, the place is His kingdom. Unang-una sabi ni Jesus, John 4:23-24, God is Spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Ibinaba ng Panginoon, Jesus, yung kaharian sa lupa. Kung nasaan ang Diyos, kung nasaan si Jesus, naroon ang presensya ng kaharian. Pansinin niyo po, in Exodus chapter 3, verse 5-6, sa Mount Horeb, nagpakita po sa pamamagitan ng burning bush ang Diyos kay Moses. Naalala niyo po yun?
Sabi ng Panginoon, hubarin mo ang sandalyas sa iyong paa, sapagkat ang damong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Dahil andun ang Diyos. Amen? Pag wala ang Diyos doon, hindi yung magiging banal. Kung saan andun ang Diyos, ang presensya niya, naroon yung kanyang kaharian. Ganon din ang sinabi ni Lord kay Joshua. Joshua 5:14 to 15. Take your sandals off your boots, sabi niya, for the place where you stand is holy. Dahil nga sabi sa Isaiah 66 verse 1, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Kaya ang earth ay parte ng kaharian ng Diyos. Amen? Kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon ang kanyang kaharian. And then, in New Testament, sinasabi rin ito sa mga believers. 1 Corinthians 3:16-17, ano pa pinag-aharian ng Espiritu? Hindi ba niyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Tao na po tinutukoy. At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang tao ito ay gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. At ang templo ito ay kayo. Kanina, nung kinakausap ni Lord si Moses, sumarin mo yung sandalyas dahil ang lupang ito ay banal. But this time, ang Holy Spirit ay nasa tao na. Amen? Ang templo ng Diyos ay banal. Yung Espiritu ng Diyos na nasa tao. Kaya masasabi mo ng tao ay banal na pinupuspos ng Espiritu Santo. Is it amen? 1 Corinthians 6:19-20, ano pa sinasabi dito ni Jesus? Ni Pablo. O hindi ba niyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya luwalhatihin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Mga kapatid, ang kingdom of God na tinuturo ni Jesus ay yung paano nila tanggapin ang kaharian ng Diyos sa mga taong tinuturuan niya. Dito, sa mga sumusunod sa Kanya. At sinasabi nga ni Pablo, Roma 8:9, you are not in the flesh, but you are in the Spirit. No? The Spirit of God dwells on you, sabi doon, and then, without the Spirit of Jesus, you are not belong to Him. Kaya yung tatlong Spirit na binabanggit doon, Holy Spirit, Spirit of God, and Spirit of Jesus. Yun ang unang definition, yung Kingdom of God is through Holy Spirit, na saan man pumunta ang Espiritu Santo, ikaw ay pwedeng pagharian ng Diyos. Amen? The second part ng definition, the kingdom of God is the place, heaven. The place or home of God. Dito sa lupa, itinuturo ito ni Jesus. The top priority na gagawin ng tao ay to seek the kingdom of God. Matthew 6:33, New King James. Sabi dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So si Kristo po ay nagtuturo ng kaharian ng Diyos. Hindi lang po siya nagtuturo, siya po ay nagpapagaling din. Dito sa Bethsaida. Mga kapatid, wala pong ibang pwedeng maging ambassador ng Diyos Ama sa Kingdom of God and Kingdom of Heaven. Walang iba kundi si Jesus. Kasi si Jesus po ay bumaba, nakatira po siya sa langit. Amen? Bumaba po siya po yung ambassador ng Diyos. Siya ay kumakatawa bilang ambassador ng Diyos. Parang ambassador ng US, kailangan ang ambassador ng US ay kailangan US citizen. Amen? Tama ba ako? Ang ambassador ng United Kingdom must be a British
citizen. Hindi ka pwede maging ambassador kung hindi ka citizenship sa lugar nila. So si Jesus ay heavenly being. Siya ay nakatira sa langit. So siya ay ambassador and the representative ng Lord dito sa lupa. Kaya tinuturo niya yung kingdom. For example, ano ba ginagawa ng British? For example, United Kingdom. The role of royalty and envoys to other country, promoting culture and tradition. In 17th century, mga kapatid, meron pong mga envoys na pinadala ang 19th century, ito ang nagkakamali, yung British. Mismo yung sila, yung mismong mga royal blood family, pumupunta sila sa ibang bansa para i-promote yung kultura, yung historical example, ipinopromote nila yung tradition, and how they live. Ipinopromote nila kung paano manirahan, at ipinakikita nila kung paano ka magiging citizen. The same way na ginagawa ni Jesus. Na ituturo ni Jesus yung kultura na meron sa langit. Amen? Behavior ng mga heavenly being. Ano ba pinopromote niya? Number 1 is God's righteousness. Matthew 6:33, binanggit na kanina. Ano ba pinopromote ni Jesus? Who is God, the Father? Yung holiness of God. Ano pa? Love of God, John 3:16. Forgiveness of God, Luke 23:34. And merciful of God, Luke 6:36. You must be merciful like your Father God. Merciful. So lahat ito ay sinashare ni Jesus dito sa lupa. Siya ang ambassador ng Diyos. At yung kingdom of heaven will describe in Revelation 21. Basahin na lang po niyo yung picture. Parang preview po yun. Pag nanood kayo ng sine, may mga preview, no? Ganda ito. Panonorin ko ito, kailan ito ipalalabas? Di ba, mga preview. Sa Revelation, may mga preview po, ang itsura ng langit. Gusto niyo na po pumunta? So maraming promotion si Jesus sa kultura, tradition, behavior ng mga nakatira sa langit. So kingdom of God, mga kapatid. Verse 12, tuloy lang natin. Lucas 9:12. Nagpatapos na ang araw na iyon, lumapit ang 12 at sinabi sa kanya, paalisin mo ang mga tao upang sila'y makapunta sa mga nayon at sa mga lupain nasa palibot at makahanap ng matutuluyan at makakain. Sapagat tayo narito sa isang ilang na dako. Yung ilang na lugar. Sa Mateo, nakalagay doon, gabi na. Hindi madilim na. Actually, ang dinner time ng mga Hudyo ay 6 p.m. So kung galing sila ron, Bethsaida, uuwi sila, maglalakad sila, mga kapatid, malilipasan sila ng oras ng kanilang dinner. Magtatakip-silip na. Sabi parang desert itong lugar na ito. By the way, Bethsaida is a house of fishing. Pero wala na. Alam nga naman, mag-isda pa sila, no? Mag-isda pa sila, ando sila sa mission kasama si Jesus. So sabi ng mga alagad, no, paalisin mo na sila. Baka magutom. Kung uuwi sila, ang pinakamalapit na lugar na mapupuntahan ay Capernaum. 5 kilometers more or less. Sakop ng Galilea. Pero wala po itong 7-Eleven. Wala po itong advertisement. No? Wala po itong fast food na mabibili. But noong unang panahon,
Binanggit ko kanina, no, dito sa parang puso na Lake of Galilee, sa ibabaw po yung Bethsaida, andito yung Capernaum, andito yung Magdala, andito po yung Tiberias. Pero lahat po yan ay nasa baybayin ng lake. Lahat po yan ay sakop ng Galilea. Pero, ang Tiberias, kung tawagin ay Sepphoris, influence cities ng mga Roman. Pag maraming mga Romano kasi hindi naman Hudyo, pag maraming Romano, ang lugar, meron tinatawag na food stall. Yung pwedeng bilhan ng pagkain. Kaya lang malayo po yun sa Bethsaida. Parang ang magbangka ka na lang doon sa dulo, parang gano'n. Pero malayo po yun. But in Galilee, wala po talaga. Kasi po sanay po ang mga Hudyo na meron din silang baon at sanay sila pag patak ng dilim. Hindi na sila naglalakbay. May mga, may mga lantern ito eh. Pero kung umaga ka pa lang pumunta, maaaring wala kang dala nun. Pag inabot ka ng gabi, kakapa-kapa ka. Kasi uncertain po yung time ni Jesus, hindi mo alam kung kailan ka uuwi kung susunod ka eh. Amen? So, maaaring wala silang dalang, siguro yung iba sanay na uuwi ng gabi, baka may dalang mga ilawan. Eh kung hindi nga ganon, madilim pag lumakad sila. Ano reaction ni Jesus? Ito yung first option ng mga alagad, pauwiin yung mga tao na makapunta, makatuloy sa ibang lugar na makakain. And then verse 13, ano sabi ni Jesus? Lucas 9:13. Subalit sinabi niya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. So si Jesus ang sabi, kayo magbigay, bigyan niyo sila. Sinabi nila, kita mo may baon yung mga alagad. Meron tayong hindi, konti na lang, meron tayong hindi hihigit sa 5 tinapay. At 2 isda. Actually, may baon po yung mga alagad. Kasi yung mga Hudyo, dahil nga lakbayin nila, may kalayuan, at wala namang nabibilang pagkain sa labas, pag gabi na, may mga nagbabago talaga. So, yun na lang ang kailang pagkain. Yun ang kailang pagkain ng mga Hudyo, kasama na si Jesus doon. 5 tinapay, lobs. Malaki naman po yun eh. At 2 isda. Tapos second option ng mga alagad, malibang kami umalis. O kaya, kanina, pinaalis yung mga tao, paalisin mo na, baka kain sila, makahanap ng lugar na makakainan at matutuluyan. Ngayon, sabi naman na sa second option, o kaya kami na lang aalis para bumili ng pagkain. Yun nga lang, baka malayo kung saan sila bibili. Bumili ng pagkain para sa lahat ng mga taong ito, sabi niya, ng mga alagad. So, mga kapatid, alam nila na hindi sasapat yung 5 tinapay. Hindi sasapat yung 5 tinapay at 2 isda. Tingnan natin, gaano ba karami pakakainin? Verse 14. Sapagkat mayroon doon halos 5,000 lalaki. Halos. Almost 5,000 lalaki pa lang yun. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pangkat-pangkat na may tigli 50 bawat isa. So, ang dami. Kasya ba yung 5 tinapay? 2 isda? Dami, no? Siguro, nung sinabi ni Lord ni Jesus sa mga alagad, paupuin niyo sila ng pangkat-pangkat na may tigli 5 bawat isa. 50. Sorry, thank you po. Nawala yung 0. Okay. Mga kapatid, 50 per group. Group of 50, this is a Hebraic symbolism. First, ito po ay yung echo of Moses and wilderness order in Exodus 18:21. When Jethro advises Moses, si Jethro po ay biyanan ni Moses.
to organize the Israelites into groups of tens, 50s, and hundreds. Second, Hebraic symbolism. Ang tawag din dito a company of dinners. The Greek word for groups, ecclesia, suggests for small and manageable groups para maging maganda ang maayos na manage. Ikatlo, for logistical efficiency, for distribution of food, and well-organized. So yung 50 per group ay para ma-organize at para makita rin nila yung mga previous teaching ni Lord kay Moses sa panahon ng Exodus chapter 18:21 na ang mga grupo po ay pinagbubukod-buklod para magkaroon po ng counseling. But this time, mga kapatid, andun pa rin yung grupo, 50 person each group, pero iba po yung gagawin ng Panginoon. So 5,000 po yun. Let's say 5,000. Verse 15. Ginawa nila iyon at pinaupo silang lahat. So siguro habang pinaupo ng mga alagad, ano kaya gagawin ni Lord? Ito ba yung nauna sa 4,000? Parang nauna to no? Sa 4,000. Kaya wala sila idea, no? Tama ba ako? So walang idea yung mga alagad. Verse 16. At pagkakuha niya sa 5 tinapay, wala na pong ibang tinapay, mga kapatid, 5 lang ang talaga yun. Hindi nga hihigit At sa 2 isda, may natira ba sa mga alagad? Sa palagay nyo, yung baon nila, wala na, di ba? Yun na lang Pagkakuha niya sa 5 tinapay at sa 2 isda, tumingala siya sa langit, si Jesus. Pinagpala at pinagputol-putol ang mga ito. Ibinigay niya ang mga ito sa mga alagad, ibinalik niya sa mga alagad upang ihain sa napakaraming tao. Pinagputol-putol. Sa Mateo, nakalagay doon, nakapagpasalamat si Jesus. Dito, wala pang binanggit na nagpasalamat. Basta sinabi, pinagpala yung pagkain na yon at pinagputol-putol. Na parang communion, no? Ang panahon ni Jesus. Verse 17, last verse. Silang lahat ay kumain. Yung 4,000, 5,000, almost 5,000 men. Silang lahat ay kumain at nabusog. Ha? Ano nangyari yun? At pinulot nila ang lahat ng natira. Tama ba ako? Pinulot nila ang lahat ng natira. Ibig sabihin, ano pa ito mga to? May natitira pa, baka hindi na kaya. Nalalaglag na lang. Grabe, no? 12 kain o basket ang natira ng mga pinagputol-putol. Pinagputol-putol, ando na yung bread, ando na yung fish. So, itong gospel na ito ay naka-register sa 4 na ebanghelyo na miracle. Yung iba, 3 gospels lang. But, ito po ay 4. So, mga kapatid, naniniwala ba kayo dito? Na kayang gamitin ni Lord? Amen. Meron pong mga tao, ito po ang nagiging contradiction sa iba. Merong 4 na wrong theory. Una, miracle sharing lang yan. Kasi nga sinabi ko nga sa inyo, nagbabaon po yung mga mga Hudyo. Nagbabaon po sila ng pagkain. So sabi yung iba, miracle sharing lang yan. Tinuruan lang sila ni Lord na magbigay sila sa isa't isa. Mga kapatid, hindi naman mangmang mga alagad. Panginoon, paalisin mo na sila. Kung may bawon niya, paalisin ba yun? Baka na makapili ng pagkain sa labas. This is out of context and against the miracle performance of Jesus. Kasi nadinig ko na po ito na may ganun daw Yung mga taong hindi naniniwala, nililimitahan yung kapangyarihan ni Jesus. Huwag niyang gagawin yun, mga kapatid. Second, opinion.
yung rationalist interpretation. Kaya naman gawin ng tao yan, kahit hindi gawin ni Jesus. Kaya naman gawin ng tao yan. Yung theory na kaya gawin ng tao, ginagawa ng paraan yan. Very rational ang dating. Pero, mga kapatid, andun si Jesus. Amen? So, ayaw nilang tanggapin yung ginagawa ni Jesus. Ikatlo, actually, apat yan, pero ikatlo na lang, symbolic lang daw yan, o kaya metaphorical interpretation. Ano lang yan, simbolo lang yan, parang gusto lang dalhin ni Lord yan sa communion, parang ganun lang yan. Mga kapatid, huwag niyo paniniwalaan yung mga ganang theory. Ang context ng Bible ay kahit saan yung tignan, Mateo, Marcos, John, Lucas, iisa ang context, iisa ang kwento. Amen? So walang naging contradiction sa apat na yun. But for us, tayo po ay naniniwala. Naniniwala po kayo. The supernatural power of Christ, His divine authority and ability, this is the facts and perfect truth, mga kapatid. Wala pong kasinungalingan dito. The Bible not any na magiging contradict sa isa't isa. So, hanggang verse 17 lang po tayo. Ano ang lesson dito, mga kapatid? Doon tayo na lang sa pagpapakain ng 5,000. Ano ang lesson dito? Hindi natin dadaanan sa Lucas, wala po yung 4,000. Pero, tingnan natin yung part na pwede natin tignan na ma-include natin dito. So, 3 lessons na mga kapatid o life principle na pwede natin tignan dito. Number 1, when you give all you have to the hungry people, sabi dito, the Lord will give it back to you in bigger. Verse 13, sabi ng mga alagad, wala tayong iba. 5 loaves lang, tinapay, tsaka 5 isda. Verse 17, may natira. Ilan? 2 basket. Kaya kapag ikaw po ay nagbibigay, ba't sana hindi magiging, wag tayo maging advance na, sige lang magbigay ka. Kapag nagbigay ka, babalik sa'yo mga don't do that. Yung ganong teorya na babalik sa'yo. Ang mga alagad, nagbigay sila na hindi nila in-expect yung balik. Amen? Ang baon nila ay 5 isda, 5 tinapay, tsaka 2 isda na lang natitira. Pero nung ibinigay nila ito kay Jesus, ang dami lang take home. 12 basket. Ano ibig sabihin nun? Kapag talaga naman nagbigay ka, the Lord will bless you. Amen? Todo na yun eh. Hindi nagsabi yung alagad, Panginoon, wala na matitira sa atin. Pero sabi ni Lord, pag party-partihin mo yung mga tao, 50, bawat grupo. Kinuha yung tinapay, pinagtira-piraso, ibigay ninyo. Nagugulat na lang siguro sila, ba't napuno? Nakakain ang 5,000 tao. Mga kapatid, kapag ang pananampalataya natin ay nagbigay po tayo, huwag ka nang iwasan ng kapalit. Basta through your faith, magbigay ka lang. Kaya mo, para kay Lord naman yan, whatever, di bumalik man o wala, naka-register yan sa Diyos. Alam yan ng Panginoon. May isang kwento, si Elijah, doon sa byuda. Sabi dito, actually, yung byuda nito, ito yung pinagaling niya yung anak, binuhay. First King, unang hari, 17:12. At sinabi niya, sabi niya, kung paano ang Panginoon Diyos ay buhay. Kasi si Elijah, humihingi ng tinapay sa byuda, sa balo. Sabi ng byuda, kung paano ang Panginoon Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman. 3.5 years na walang ulan po dyan, kaya nagkakaroon ng pangin. Tagutom po dyan. Sabi ito, tanging isang takot na harina sa tapayan ang natitira. At kaunting langis sa banga. At ngayon, ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak. Upang makakain at upang aming makain iyon bago kami mamatay. Ibig sabihin, yun na lang ang huling meal nila. Walang ulan, walang pananim, walang harina, walang wheat.
Wala silang alam kung kailan uulan. Basta alam ng byuda, pagkakain nun, mamamatay na sila. Huling pagkain na lang. Verse 13. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Lumayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin, at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito sabi ng Panginoon, sabi ni Elijah, sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang, o ang banga ng langisman ay mauubusan, hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Siya'y humayo, yung byuda, yung balo, at ginawa ang ayos sa sinabi ni Elias. At ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Maraming araw pa. Hindi yung last meal. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang. Amen? Amen. O ang banga ng lagisman ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Hihinto yan pag umulan na at magkaroon na ng bagong pananim ang trigo. At habang wala pa, the Lord will supply their needs. Amen? Sumunod lang siya. Mga kapatid, sa Panginoon. Bagal siya. Bagal mo, brother. Sa mga kapatid, it's faith, no? Mga kapatid, no? It's faith. So, ang mga alagad, kahit na magutom sila, actually, tinitrain sila ni Jesus, nagugutom talaga sila eh. Binigay nila. Kawikaan 11:25, anong sabi pa rito? Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Kita mo naman yung byuda. Grabe, no? Hindi na ubus yung langis at yung harina. At siya nagdidilig, ay didiligin din. Nagpapatubo pag nagdidilig ka, lalagod yan eh. Amen po ba, Ron? Amen. Kaya kung ano man yung binigay mo, maliit na bagay. Talaga maliit, 5 tinapay eh. At 2 isda, ang katumbas po mga kapatid ay grabe, 12 basket ang natira. Take home yun ng mga alagad. Iuwi ng mga alagad yung kakainin na nila yon. Yung pagkain na yon. Kita mo naman, unexpected to ng mga alagad. Second principle, be a generous giver like Jesus. Generous giver. Okay. Compare ko lang po, kasi hindi naman natin dadaanan yung 4,000, feeding of 4,000. Magkaiba po yung sitwasyon ng feeding of 4,000 sa 5,000. Actually, pag tinignan natin yung Mark, yung 4,000, nagpakain siya sa mga hentil. Mga kapatid, sa Marcos chapter 8, verse 2 to 3, yung mga sumusunod kay Jesus, 3 days nang sumusunod. Wala nang baon. Sabi ni Jesus, gutom na ito mga taong ito. Wala na makakain. Mga kapatid, dito sa ating study, maghapon lang ito eh. Itong Lucas 9, umaga lang ito, tapos kinahaponan, pinauwi na nga ng mga alagad eh. Tsaka walang babae at walang bata, kasi nga puro lalaki lang. Kasi nga, yung mga sumusunod lang at yung mga gusto magpagaling kay Jesus. So, madaling salita is something na, maghapon lang. Kung tutusin, pwede pa uwi ni Jesus to. Hindi naman siguro sila manghihilo. Pero itong 4,000 men, hindi pa kasama yung mga babae at mga anak, eh baka mahilo na raw ito, sabi ni Jesus. Kaya nagpakain siya. But generous, mga kapatid, but generous si Lord dito sa 5,000. Una-una, nagturo na ang Panginoon ng Kingdom of God. Amen? Nagturo na ang Panginoon ng Gospel. Sapat na yon. Sapat na yon. Kayo, umuwi kayo dito pag meron kayong nadinig tungkol sa teaching, masaya po ba kayo? Okay. Nasa-satisfied po kayo? Okay. Masaya na tayo, di ba? Di po ba? Nabibless na po tayo. Pangalawa, ano pang ginawa ni Jesus dito sa Bethsaida?
Nagpagaling pa siya ng mga may sakit. Kahapon po, naging guest po ako to sa Charismatic, Catholic Charismatic. So, mga kaibigan ko dati. Kagabi pala. So, na-miss nila yung worship. Na-miss nila yung naglilid ako ng prayer. Sige, ako yung nag-lead ng prayer. Tapos, sige, kaya na lang mag-lead. So, nag-pray. So, ano yung ginawa? Nagturo ng Kingdom of God. Nagpagaling ng mga may sakit. Pangatlo, nagpakain pa siya. Pwede na sanang, umuwi kung tutusin. Maghapon lang naman, hindi katulad ng 4,000 men, 3 days na sumusunod kay Jesus. Hindi ito mahihilo. Pero sabi ni Jesus, makainin niyo sila. Bigyan niyo sila. So, tatlo yung bagay na ginawa ni Jesus. Nagturo ng salita ng Panginoon, nagpagaling siya, at nagpakain siya ng physical. Kaya nga sabi sa Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ginawa ni Jesus dito. Nagpakain ng salita ng Diyos, nagpakain physical, nagpakain spiritual, nagpagaling. Generous ba o hindi? Amen. Generous. Kaya nga, itinuturo din ito ni Jesus sa mga alagad. Lahat po ito for first-hand disciples o kaya apostol. Lahat po ito ay para sa mga apostol. Ngayon, dahil nababasa natin, sakop na tayo nito. Amen? Kaya be generous, mga kapatid, to others. 2 Corinthians 9:7-8, sabi dito, ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabubuting gawa. Kamikaan 11:24. Sabi dito, may taong nagbibigay ng masagana na ano pang imayaman. Amen? May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. So may pagbigay, pero hindi nga, pinagkakait. So naghihirap lang. Amen? And then Isaiah 32:8, New King James, sabi dito, but a generous man devises generous things, and by generosity he shall stand. Kapag ikaw ay generous na tao, mapagbigay ka, siyempre, umasa ka rin na. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung magbibigay kayo, huwag nyo na kayong mag-isip ng babalik. Bumalik man yan o hindi, ginawa mo yan kay Lord, umasa ka rin na some way, hindi man babalik yung eksaktong binigay ko, but ako naniniwala, the Lord will bless you. Third principle, be merciful like the Father and His Son Jesus, merciful. Bakit merciful? Mga kapatid, kapag ang Panginoon ay naaawa, when Jesus has mercy or compassion to the man or to the people, He frequently performs miracle. Nagiging automatic kay Lord, kapag siya ay naaawa, hindi pwedeng wala siyang gawin. Amen? Hindi pwedeng wala siyang gawin. In Matthew 20, verse 34, ginawa yun. Mark 1, verse 41, and many more. Yung biyuda, inililibing yung kanyang nag-iisang anak. In Luke 7:11-17. Hindi naman humingi ng prayer yung biyuda, but Jesus, nakita niya, sinalubong niya, sabi niya sa biyuda, huwag kang umiyak. Dinamon niya po yung patay. At si Jesus, nung dumadaan sa isang pool, yung parang pool na maraming may sakit. Ang paniniwala ng mga Hudyo, kapag dumating daw yung anghel at tinalawkaw yung tubig, kung sino yung mauna, yun ang gumagaling. Yung paniniwala nila. Pagdaan ni Jesus, meron 38 years old ng lumpo. Napansin ni Jesus. Tinanong ni Jesus, gusto mo bang makapaglakad? Kasi pag dumarating yung anghel, wala na. Lumpo nga siya. May nauuna na sa akin. So sabi ni Jesus, tumayo ka. Dali mo yung ihiga. Tumayo. Dinahigaan. Naawa ang Panginoon. Tuwing dadaan ng Panginoon, nakita niya na ang dapat kaawaan, hindi siya nag-aatubili na bigyan ng himala ang taong iyon.
every mercy of God, every compassion of God, it results in miracle. Amen? Kaya, mga kapatid, again, in 4,000 people na pinakain ni Jesus, I think, ganun din dito. Nagpakain siya rito because of His mercy. Tingnan natin example sa 4,000 men na pinakain. Matthew 15:32. Ano lang to, picture lang to ng awa ni Lord. Kasi ganito rin ang sitwasyon, I believe, dito sa Matthew, dito sa 5,000. Pagkatapos, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nakahabag ako sa napakaraming tao ito, sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin." Mga kapatid, nakahabag ang Panginoon. 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain. At hindi ko nais na paalisin silang bulong. Baka himatayin sila sa daan. Ayan, basahin na lang po ninyo. Siya ay nagparami ng pagkain. Diyan marami po. May mga babae, siguro asawa, at merong mga bata. Dito wala no? Wala nabasa pa kayo mga bata? Lalaki lang, no? Kaya mga kapatid, nakapag ang Panginoon. Once na nakapag ang Panginoon, parang hindi po mababaliwala yung kanyang awa. Para bang pag nahabag ang Diyos, para bang automatic may mangyayari. Amen? Ako pa'y mahilig manood ngayon ng mga war picture footage. Kaya na, nire-review ko eh. Ang dami palang mga pangyayari ng World War II. Gusto ko lang i-share mga kapatid, no? Ang pakay ng German Nazi kasi i-conquer po yung buong Europe, Western, Eastern Europe. Ngayon, dumating na yung time na ang Allied forces ay nagkaroon ng unity to fight back German. Ang inuuna ng mga US, British, yung mga pumupunta ng mga German na sinakop yung France, inuuna nila yung France, itaboy yung mga German patungo sa Germany. Yung Netherlands, ganun din. Itataboy nila yan, gagirahin nila hanggang sa mapunta sa Germany yung mga sundalo at bobombahin na nila yung Berlin. Kasi kailangan nandun yung tas talagang bobombahin nila yun. Actually, wasak na wasak yung Berlin. For Allied Forces country po yun, US, Britain, Russia, and France. Na nasakop man sila pero yung ibang mga sundalo lumalaban. Now, ito po yun. Yung Netherlands, katabi lang ng Germany, nagkaroon ng food embargo. Ang daming namamatay for starving, mga bata, mga tao, nagugutom, namamatay. Tapos, pinagbintangan pa sila ng mga German Nazi na sumusuporta sila sa mga Allied forces. So yung mga pagkain pinadadala sa kanila, nagkakaroon ng food embargo, pinipigilan dumating. Hanggang sa may sinasabi nga doon na even yung mga nanay, minsan ilang araw nang hindi kumakain yung mga anak. Nakikita nila na yung anak nila unti-unting humihina, unti-unting namamatay. Gaano kasakit yun? Sa mga magulang, makita mo yung anak mo na walang makain, namamatay. Ngayon dumating ang mga US, siyempre nagkakaroon ng labanan, Allied forces pumunta ron. Nag-usap yung German at US na for humanitarian reason, magpapalaglag kami ng pagkain sa Netherlands, sa mga pagkain doon. Sana, for humanitarian reason, sana huwag niyong bobombahin yung aeroplano. So, nagkasundo sila. Kaya, nagtataka yung German, ang naglalaglag ng pagkain ay mga jet fighter. Hindi sila bobombahin ba nila ito? Jet fighter. Pero naglalaglag yung mga pagkain. Anyway, sa madaling salita, pumasok na po yung mga Amerikano. Once na nagkaroon ng Amerikano at saka British, nagkakaroon ng victory sa bayan, sa bansa na sinako. So, nababawi na yung bansa. Di po ba? Dapat, ang mga tao masaya-masaya sa victory. Pero nagugulat yung mga Amerikano, yung mga bata, yung mga tao, parang ang hina-hina. Hindi sila masaya. Pero nang ibigay yung Amerikano ng chocolate sa mga bata, tuwan-tuwa, umiiyak sila sa tuwa. Nakita ng mga Amerikano na, grabe, ang dami namamatay sa gutom. Naawa sila ngayon.
Lahat, ngayon, ang nangyari, lahat ng mga rasyon ng pagkain sa mga sundalo, pinakakain nila. Nag-deploy ng mga doktor, pinagamot yung mga may sakit. Sabi ng isang sergeant, this is the true battle, sabi ka naman. Hindi ang tunay na labanan na may sandata. Nakita ko, sabi niya, ang tunay na labanan ay paano i-save yung mga tao sa gutom. Mga kapatid, yung compassion ng meron, hindi ko sinasabing perfecto ang Amerikano, pero para sa akin, nakikita ko yung kanilang compassion and then the British, maliban sa Soviet, lahat ng inuhuli nila ng mga POW, pinagantihan nila. Pero ang US tsaka ang British, sumusunod sila sa batas ng Geneva Convention na POW. Pinakakain, yung mga bihag, tumataba na nga eh. Umiyak yung mga German. Sabi nila kami, kumakain dito, tumataba kami sa prison camp sa US. Pero yung mga pamilya nila sa Germany, binobomba. Umiyak sila. Ba't ganun pa nga sa Netherlands, nakita nila at napapaluhay yung iba na mga sundalo na this is the true battle. How to help people na nagugutom. Na kapag binigyan mo ng pagkain, natutuwa sila hindi sa victory kundi sa pagkain. Nagkakalaman yung tiyan nila at gumaganda ang pakiramdam nila. Hanggang sa gumanda yung buhay ng iba doon. Netherlands po yan. Kung papasin nyo, Netherlands. Kaya lang kapag gera po, wala pong magandang bansa kapag ginera ka. Amen? Yung mercy, mga kapatid, yung compassion. So dito nakita ni Jesus yung bagay na ito. At generous ang Lord. Hindi lang sila pinakain, pinagaling pa sila at tinurong pa sila ng gospel. So, nakuha niyo po yung tatlo. When you give all you have sa mga hungry people, the Lord will back to you the bigger. Be a generous giver like Jesus and merciful. Amen po ba ron? Amen. Amen. Okay, sige po. Tayo po ay tumayo. Let us worship the Lord. After this, mga kapatid, may time fellowship ha. Let us pray. Father God, salamat po sa iyong kabutihan. So, patuloy kaming nakakaalam ng karagdagang kaalaman po sa iyong kahabagan, Panginoon. Salamat po sa biyaya na amin natin, Panginoon. So, ito po ay hindi lang para sa mga apostol. Ito ay para din sa amin na tularan namin ang iyong kahabagan, tularan namin ang pagiging generosity niyo, Panginoon. Tularan namin, Panginoon, ang magbigay ng anumang bagay na kaya namin itulong, Lord, kahit na yun ay yung last resources namin. At kami naniniwala, whether bumalik man yun o hindi, yun po ay nakalista sa iyong listahan po ng mga ginawa ng tao. Ang bawat kabutihan na ginawa ng tao, hindi po ninyo ito binabaliwala. Ito po ay nakamarka sa iyong listahan, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Lord. At salamat din, Panginoon, sa sharing ng Kingdom of God na aming narinig, Panginoon. Nais din namin, Lord, na pagharian kami ng Espiritu at maging hari kayo ng buhay namin. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Praise and honor you, Lord. Let's worship the Lord, King of Heaven. We
Salamat po aming Diyos at sa panahon naming Panginoon Excuse ay me. hindi kami nagkaka Na tulad ni Herodes na nalilito kung sino ang muling nabuhay. Salamat Panginoon dahil kami ay nakakatiyak na aming Panginoong Yesus na muli mo binuhay ay aming pinaninindigan siya ang may katotohanan, may daan, the way, the truth, and the light na siya naming dapat panindigan na siya ang magtatawid. Kung saan man naroon ang Ama, ay naroon din ang mga taong ililigtas mo, Panginoong Yesus. Kami, Panginoon, ay nagagalak na ang balitang ito ay nakarating sa amin ay tama. Hindi po kami nalilito na kayo po ay namatay at muling nabuhay. Dalangin namin, Ama, sa oras nito na patuloy po ninyong palakasin at pasiglahin physically ang aming kapatid, si Brother Don. Salamat, Panginoon, kahit po ay may nararamdaman siyang ubo, ay nandito pa rin siya, Panginoon. At salamat sa aming kapatid at si Sister Emer. Patuloy ko tinataas sa inyo, kung meron man sakit sa mga oras ito, si Lucas. Sana, Lord, ay patuloy palakasin ng mga anak ni Hana, aming Diyos. At dalangin rin po namin, Panginoon, we lift up to you, Lord, si Sister Gian, yung inaanak po namin, at si Sam. Praying kami, Lord, for your mercy na magkaroon po sila ng baby, Lord. At din po, Lord, si Sarah at si Mano, aming Diyos. Magbiyaan din sila ng baby, aming Diyos. Din po, Lord, sila Maricel, na kaibigan din po namin. At dalangin din po namin ang complete recovery po. Salamat, andito rin po si Sister Nancy na nakita namin, Lord, na improvement na kanyang kalusugan, and then si Sister Tess. Nawa, patuloy po kayong magpalakas sa kanila. At dalangin namin na patuloy po ninyo ingatan ang mga baby ng church, lalo na sa mga panahon ngayon na marami po nagkakasakit. Gandi sa mga adult, Panginoon, na iba po ang panahon na nakakaranas po ng ibang mga sakit. Patuloy kong tinataas sa inyo, Lord, ang comfort po sa classmate ni Sally na namatay na ina, si Imelda, aming Diyos. And then complete healing din po, Panginoon, and comfort, Lord, kay Wilbert, sa kanyang puso, kanyang kaisipan, namatayan po siya na anak. Tulungan niyo po siya na malagpasan po ito, Ama. At maraming salamat, Panginoon, sa Lord, sa lahat ng biyaya na tinatanggap namin mula sa inyo, Panginoon. Meron po bang merong gustong itaas na prayer? Baka merong niraramdaman. King, si Caleb, okay lang? Praise God. And to all the viewers, Lord, kami po ay dumudulog din sa inyo. Hindi namin sila nakikita at nakikilala. Kung meron mang concern sa kalusugan, ang mga viewers, nawa Ama Diyos na sa pamamagitan ng iyong kahabagan ay maabot po sila ng iyong mercy. At ang resulta ng iyong kahabagan ay kagalingan, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalaan niyo po ang aming fellowship after this at sa mga uuwi, gabayan niyo po sila at ingatan sa kanilang uuwian. Maraming salamat po. Tinataas namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sino ba may birthday?